Didemo lang natin tong electric scoreboard 5 version natin. So, ito po yung microprocessor. So, ito yung brain ng ating 5 version. So, meron siyang dalawang HDMI port. So, ito po yun. Tapos, isang Type-C na power supply. So, ito po yun. Tapos, meron siyang PS2 port dito para saksakan ng ating controller. Ito po yung controller natin. Same pa rin sa mga yung typical na ano natin, electric scoreboard. So, same pa rin yung controls. So, the way ka mag-control, same pa rin siya. One click lang po. Tapos, itong HDMI cable na ito. So, ang isang cable nito is naka-attach dito. Tapos, ang isa naman is naka-attach dito sa pangalawang monitor. So, kailangan siya ng dalawang monitor. It's because ito is for official. So, para makita niya ang kinokontrol niya. So, ito po yun. Tapos, dito naman is yung sa players naman. So, doon nila makikita yung, dito nila makikita yung kung ano yung display dito na score at saka clock. So, madali lang po. Saksak lang po lahat. So, pagkatapos na isaksak lahat, power on natin to. So, syempre, meron siyang mga power supply itong itong dalawang monitor. So, saksak nyo lang din. Tapos, last na to, i-power on itong microprocessor. So, yun po. Pag na-on na po, so, ito po yung display niya. Welcome to Raspberry Pi. So, Raspberry Pi po yung gamit nating board. So, same lang din sila ng dito, display. So, yun po. Hintayin lang natin, mag-auto run po siya yung application. So, yun po, nag-auto run siya. So, syempre dito rin po, meron siyang display. So, yan po. Dito, click natin yung game clock, shot clock control. So, pag pindutin natin, yan. Tapos, plus 3. Kung 3 points, meron siyang plus 1 dito. Plus 1, plus 2, plus 3. So, yun po. Period. Meron siyang automatic buzzer din. Ayan. Ito po yung buzzer niya. For change player, time out, tsaka back to ball game. So, kung gusto nyo palang palakasan itong buzzer na ito, so, pwede nyo line out itong output ng ng monitor para sa amplifier nyo kung meron kayong amplifier. Syempre meron talaga kayong amplifier during game. It's because meron kayong mic. So meron itong output audio. Ang mga monitor mostly meron siyang output audio. So ang gawin nyo lang connect nyo lang po sa amplifier para mas malakas yung buzzer nyo, para mas malakas yung tunog ng buzzer nyo. So yun lang po. Period. So third, fourth, overtime, yan. Tapos position arrow, ayan po. So ganun lang po ka simple set up yung ating electric scoreboard 5 version. So ito yung facing sa players. So yun po ating electric scoreboard 5 version.